Magandang tanghali po. Nandito po ako sa harap ng bahay namin sa garahe ko at nanonood ng magpuputol ng puno. Yung pong neighbor namin, yan, nasa tapat, teacher. Mag-isa din lang yan sa bahay. Single, dalaga pa, puti. Gusto po niya ipaputol yung puno niya. Ayun, hindi naman i-bring down lahat. Isi-shrink nila, paliliitin kasi humahataw na raw sa roof niya, nabutas yung bubong niya. Kaya tumawag ng hindi po tumawag ng ganyan, tree removal, tree cutting, trimming, grinding, stump grinding. At hindi po biro ang ganyan. Sa mga 1,000 to 2,000, siguro may $700 to $2,500. Yung gagawin nilang trabaho baka mga nasa 1,000 yan, 1,500. So magkano yun? Mga 50,000 pesos hanggang 75,000 pesos ang bayad dyan. Ganun po kamahal. Kasi kukuha pa ng permit para bawasan yung puno na yan. Hindi basta pwede magbawas ng puno dito tsaka magputol. Kukuha ng permit sa City Hall, sa Environmental Protection ng California tsaka ng buong US, federal. Kaya magastos. Kaya nung naghahanap ng bahay ang asawa ko, sabi sa akin, kinukwento niya, ang gusto niya, bili niya doon sa ahente, ayaw niya ng may malaking puno at malaking gastos nga pagkapapatanggal. Kaya nakuha namin, wala namang punong malalaki. Kaya ayun, ayos na ayos pang garden. Babalikan ko po kayo mamaya pagka medyo nananakbo na po ang trabaho nila. Dalawang puno pala yung ipapaputol niya. Ayun, andun, meron pang isa sa likod. Kaya pala may hinahakot sila from the back. Galing sa likod. Ba't ba umi-English? Pagkaputol ng puno, saksak sa machine, durog, tabas na. Dadalhin na yan sa yard, sa tambakan. Dumaan si Dayan, yung asawa ng pulis na kabady ko. Seconds lang durog ang isang sanga. Naputol na nila yung puno sa likod. Di ko alam kung naririnig nyo ako ang ingay ng machine nila. Nandito na sila sa harapan. Nakita nyo naman, kompleto pa yan. May boom pa sila. Kaya sandali lang, mamaya tapos na yung mga yan. Baka mga 3 hours lang yan, tapos na sila. Taas na ni Kumago. Abot na hanggang sa tuktok ng puno. Aba, naglalaro pa. Pinapalubog niya sa magaling. Alam na nila ginagawa nila. Nasa loob na siya ng puno. Ayun, lumalabas na uli. Chinek niya yung loob kung ano pa ang puputulin doon. Kumpleto sa safety po yung mga yan. Kabilang side ng kalsada may sign, may mga cone
para kitang-kita kaagad ng mga darating na motorista. May warning palagi. Required po yan by law. Nakita nyo naman, kahit ang lalaki ng puno, kahit kasing taba pa ng poste yan, kakainin ng machine nila. Tapos na po sila. Sinundo ko lang sa school yung anak ko eh. Pagbalik ko, malinis na. Ang bilis. Nililinis din po nila yung mga pinagtrabahuhan nila, yung lugar na pinaggawa nila bago sila umalis. Hindi nila iniiwanan ng basta-basta. Kasama sa binayaran nila yon. Pati kung mayroong mga pako, mga binunot, minamagnet nila yan. Driveway, tsaka yung sidewalk, tsaka yung tabi ng karsada. Para yung mga pako makuha ng magnet, walang maplat na sasakyan. Ganun po ginagawa nila dito. Okay, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin uli ngayong araw na to. At mag-ingat po tayo mga babuti. Ingatan po natin ang mga sarili natin. Huwag kalimutang magpasalamat sa itaas at sa mga natatanggap na biyaya. At mabuhay.